Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ageo. Noong ika-21 ng ikapitong buwan ng taong ding yon, muling nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Hagay upang ipaabot ang mensaheng ito kay Zerubabel na gobernador ng Huda at kay Jose na pinakapunong pari, gayon din sa buong sambayanan. Sino sa inyo ang nakakaalala sa maringal na kaningningan ng naunang templo? Maihahambing ba ninyo ang kagandahan noon sa itsura ng templong ito ngayon? Wala itong sinabi sa naunang templo. Gayunman, magpakatatag kayo. Patuloy ninyong gawin ang templo sapagkat ako'y kasama ninyo. Nang palayain ko kayo sa Ehipto, aking ipinangakong palagi ko kayong papatnubayan. Hanggang ngayon nga'y kasama ninyo ako, kaya't wala kayong dapat ikatakot. Hindi na magtatagal at yayanigin ko ang langit at ang daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang templong ito ay mapupuno ng kanilang mga kayamanan, sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, habang si Jesus ay nananalangin mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman po ng iba, kayo si Elias. May nagsasabi namang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong unang panahon. Kayo naman, anong sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Kayo po ang Kristo na sinugo ng Diyos." Sagot ni Pedro. Mahigpit na itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay nila, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang bubuhayin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Once when Jesus was praying in private and his disciples were with him, he asked them, "Who do the crowd say I am?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others that one of the prophets of long ago has come back to life." "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Peter answered, "God's Messiah." Jesus strictly warned them not to tell this to anyone. And he said, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law. And he must be killed, and on the third day be raised to life."